Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po muli sa aking channel. Itutuloy natin yung ating sinimulan nung isang araw, yung na-vlog natin na sprocket combination ng Kawasaki Paraco 175. Kasi po, napakarami pa rin nagtatanong sa atin kung legit daw ba yung ating sprocket combination. Kasi sa YouTube, napakadami na naglabas ng sprocket combination. Halos iisa lang ang pattern, iisa lang ang pinagkopyahan, mga brothers. At ang ginagamit nila ay 428. Pero itong sinasabi ko sa inyo mga brothers ay kakaiba po ito. Dahil ito po mga brothers ay 520. At ang kanyang combination ay 12 teeth by 42. Ayan po mga brothers. Ito po yan mga brothers. Ayan, meron tayong sample dito. Ngayon, meron po extension sa gitna ito. Yung extension sa gitna mga brothers, iyan lang po ang bibili nyo sa amin o sa akin o yung doon po sa gumawa. Kasi po yung gumawa nito mga brothers ay isang inventor din pagdating sa motor. Dinadayo din po ito mga brothers. Isa sa kaibigan natin na taga Teresa Rizal. Ayan, si Ariel San Juan mga brothers. Taga Teresa Rizal, marami po nakakilala yan pagdating sa motor ang pag-uusapan. Dinadayo yan sa Teresa Rizal, mga taga-Tanay, mga taga-Baras, Morong, Cardona, yan, Antipolo, Binangonan. Dinadayo yan para humingi ng sprocket combination. Kasi po, siya po nag-design nito mga brothers. Ayan, kaya na-obliga tayong i-vlog to kasi napakarami nating customer o mga subscriber na dumadayo sa atin. Napapansin ko po, puro ganito ang nilang mga sprocket na ginagamit. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap siya. At yun nga po, nakausap natin at nakilala natin sa palang mabait na tao, itong si Ariel, at magaling. Maraming alam po mga brothers. Ngayon, ang kanyang ginawa, gumawa sa extension. Ito po mga brothers, ito po yung flange extension mga brothers. Meron po nitong available na pang Supremo, pang TMX 155 at saka pang Gixxer. Ito po yung Gixxer na ganito mga brothers, napakarami nagpupunta sa kanya. Ang sprocket combination na ginagamit ay 1442. Ayan mga brothers, sa Gixxer. Ngayon pagdating naman sa Paraco, 12 teeth by 42 na 520. Ayan mga brothers, 520 po ito mga brothers. Ngayon kung bibili po kayo sa Lazada o sa Shopee, ang kukunin nyo po na sprocket ay pang XLR 200 o XR 200 na 42 teeth. Ngayon, meron tayo dito na available na 520, 12 teeth. Ayan mga brothers. Ngayon, kung ang inyong lugar ay talagang sobrang tarik na talaga, kasi po talaga may mga lugar na talagang sobrang tarik at walang buwelo. Ngayon, pwede nyo pong dagdagan, gawin yung 44, 45, at meron naman po tayo available nyo, brother. Pwede nyo pong sa Jane, si Alex, o kaya si Ariel, o kaya ako mga brothers. Pwede nyo kami sa Jane. Ngayon, pwede naman po kayong gumamit. Halimbawa, kung ang yung lugar naman ay kukunti lang akyatan, at puro patag, at puro kargahan, pwede naman po kayong gumamit ng 12 teeth by 38 teeth na combination na 520. Yan mga brothers. Ito po yung sample ulitin ko sa inyo mga brothers Meron po siyang extension na flange. Marami tayo nito mga brothers. Pwede nyo ako sa Jane mga brothers. At saka ito gawa ni Ego dito sa Binangonan. 12 teeth po ito mga brothers. Okay, ang naka-design, ang pangalan ay Ego na 12 teeth. Kay Bill Mayer po ito dito sa Binangonan. At ito ng mga ating flange ay yari ni Ariel ng Teresa Rizal, Ariel San Juan. Isa nating kaibigan na napakabait mga brothers at saka napakagaling pagdating sa disenyo. Marami po sa mga ginawang invention doon na kakaiba. Dinadayo po siya rin mga brothers at pwede niyo po siya sa Jane. Meron po siyang shop sa labas at saka sa loob ng kanyang bahay mga brothers. Ngayon, ulitin ko sa inyo mga brothers, ang ating available dito sa aking shop ay 12 teeth by 42. Ngayon pwede naman kayo gumamit ng 12 teeth by 38 o kaya 12 teeth by 44 o 45 o 48 mga brothers na pambarako. Meron man po tayong pang Supremo, pang TMX 155 at saka pang Gixxer. Ang gagamitin nyo po kadena ay 520.
Ayan po, kasi po ito mga brother, ay napakalakas po talaga nito pagka ito ginamit nyo. At tamang-tama sa makina ng Barako 175. Dahil ang ating Kawasaki Barako 175 ay napakalakas ng makina yan mga brothers. Naalala ko pa minsan, may nabasa ako sa ating ginawang vlog sa YouTube. Ang tanong niya, natatanda ko, bakit daw hindi gumawa ang Kawasaki Barako ng Barako na may kinta? Ayan ang tanong niya sa akin. Ngayon, mga brother, ito masasabi ko sa inyo, ang Kawasaki po, gumawa na po siya ng kinta sa Kawasaki Barako 175. Yun nga po yung Eliminator 175. Nilagyan niya po ng kinta yun. Ngayon, ang pagkaiba nga lang po, nung nilagyan niya ng kinta, nilagyan din po niya ng crankshaft balancer. Ayan. Yung Eliminator 175, ang kanyang primera, segunda, tercera, kwarta, kaparehas po ng GS 175 at saka ng Barako 1. Kaya nung nilagyan ng kinta, nilagyan po ng crankshaft balancer. Ayan po ang ginawa ng Kawasaki. Dati na po yan mga brothers. Ngayon, ito pong last 2022, 23, 24, yung Barako 2 at saka yung Barako 3 ay yung kanyang kwarta, yun na po yung kinta na kinuha sa Eliminator 175. Kaya ang ating Kawasaki Barako ay meron na pong kinta yan mga brothers. Yung Kawasaki Barako 2 at saka 3, itong huling lawas. May kinta na po yan, yan na po yung kwarta. Ngayon, ang ginawa ni Kawasaki, tinanggal po yung kanyang crankshaft balancer na ginawa niya nung una sa Eliminator 175. Tinanggal niya yung crankshaft balancer. Ang ginawa niya ngayon, nag-adjust po siya sa transmission, yung kanyang gear ratio ng segunda at saka ng tercera. Ayan, ito po na-vlog ko na po nung una, halos isang taon na po ito mga brothers na na-vlog ko, ng mga nakaraan, yung gear ratio ng Eliminator 175, GS 175 na Suzuki, kasi po isama ka na yan GS 175 at saka ng Barako 1. Ayan, at ngayon itong Barako 2 at saka Barako 3 na huling labas ngayon, may kinta na po yan mga brothers. Kinuha po kasi yung kinta ng Eliminator 175. Ngayon, tinanggal nila yung crankshaft balancer na gaya po nun sa Raider 150. May crankshaft balancer. Ang ginawa na lang po nila, nag-adjust po sila sa transmission, yung segunda at saka tercera. Kaya itong ating Kawasaki Barako ay napakalakas. Kaya po yung mga brothers, yung sinabi ko sa inyo yan po yung isa sa nagtanong sa atin sa ating YouTube channel mga brothers. Yung kung bakit daw hindi nilalagay ng kinta. Meron na po yun mga brothers. Huwag po kayo mag-alala. Yung lumabas ngayon na Barako, may kinta na po yun mga brothers. Ang gagawin nyo lang po, sprocket combination na lang ang gagawin natin. Dito na po pumapasok itong sinasabi ko sa inyo na 520. Ngayon nasa inyo naman po kung pwede nyo subukan o hindi. Ang akin naman ma-share ko lang po sa inyo kasi ito nasubok na talaga dahil yung mga customer nga na dumadayo sa akin ay ganito ang ginagamit. Ngayon yung mga magpapatotoo dyan, yung ating mga gumamit na 520 na kadena. Okay? Hanggang dito lang po mga brothers. Sana po at nakatulong sa inyo ito ng malaki. Lalo na po sa mga nagtatanong sa atin na yung sprocket combination. Huwag po kayo magulumihanan dyan mga brothers. Maganda po yan mga brothers. Ito ang aking binalag na to, iba po ito sa iba nagbablog pagdating sa sprocket combination. Kasi yung mga nagbablog ng sprocket combination, halos pare-parehas lang po yan na 428 at halos pare-parehas po ang computation na ginawa nila. Pero po ito iba. Dahil ito, iba po ang diameter nito. Iba po kaysa sa 428. Okay? Sige po mga brothers, at hanggang dito lang. Sana po nakatulong sa inyo ito ng malaki mga brothers. Sa mga nagtatanong sa atin, sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Ayan, pag kailangan nyo po, sabihin nyo po ako, kaya meron ako nire-recommenda sa inyo, yung isa nating kaibigan na napakabait. Ayan, si Ariel San Juan. Okay? Sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat. Mabuhay po ngayon lahat mga brothers. Sir, ito naman pambarako. Kaya gusto ko malaki ang butas ng plate. Ito lang ang binabago ko na magaya ito. At ang butas sa bara. Ito, 4. Pang ano to? Pang mixer at saka supreme.